Good afternoon, nandito po tayo ngayon sa Altamonte Subdivision. Ngayon po ay March 10, 2 p.m. So meron kaming seminar sa fire hydrant and sa mga pulis. Paano natin masusugpo yung mga krimen na pumapasok sa ating mga subdivision. So guys, yan. Dito kami sa clubhouse ngayon. Magkano yan? Dapat daw sabi nila tinetesting every 3 months. O testingin natin ngayon. Yan. Wala pa iba. Asawa ko. Ay, hello. Yan guys, mag-testing kami ng sa gasol. Ito diesel gas. Yan. Si Colonel Pagala. Magtayo po tayong lahat para sa ating panalangin. In the name of the Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, salamat po sa pagtitipong ito. Salamat sa kalusugan ng lahat. Sa aming pong Chief of Police ng Taytay na nandito sa amin ngayong hapon. At ang aming resource speaker at mga homeowners ng Altamonte Greens. Sana po itong activity natin ngayong hapon ay magturo sa atin ng maraming bagay at tayo'y maging mindful, aware sa ating mga risk na tinitake, the things that we take on every day as homeowners. Dahil po, kailan lang nagkaroon tayo ng sunog dito, ayaw po natin mangyari yan sa ating mga properties, sa ating mga kamag-anak. Sana po itong ating matutunan ngayon ay maging kapakikipinabang sa ating lahat. Ito po ang dinadalangin namin, Panginoong Diyos, ngayong hapon. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. May we call on our President to give a small speech. Hello everyone. Sa ating distinguished guests, ang masipag at magaling kong kaibigan ng ating Cristal Provincial Director, Colonel Felipe B. Maragon. Ang very accommodating nating hepe ng Taytay, Colonel Gaylor F. Pagala. At siyempre, ang ating wala pa pala si Cap. Sa mga bubuo ng Taytay Bureau of Fire, sa mga kapulisan ng Taytay, sa mga opisyalis ng Taytay, waiting pa rin, kasama rin Cap. Ayan, sa homeowners officer ng Montville, ang kanilang president na si J.R. Castro, at sa aking mga minamahal na Altamonte homeowners. Isang maganda at masayang hapon po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, si Robert Chan, ang presidente ng Altamonte Green Homeowners Association. Una sa lahat, ako ay nagpapasalamat sa lahat ng dumalo dito ngayon. Ikwento ko lang po yung mga nangyari sa mga nagkakasunod na pangyari itong buwan ng February. Nung nagkaroon po ng nakawan, February 22, 2024. Tapos po, nagkaroon po tayo ng sunog. Almost 3 days lang po yung ang pagitan. February 25, 2024. Sa nangyari ng sunog sa Altamonte Subdivision, meron po tayong masamang pangyari, tatlong taong namatay. Andito po si Sir Valera. Wala pa. Yun po, ang kapatid po niya yung dalawang nasunog na kapatid. Tama. Tatlong kapatid. Okay. Sorry. Kaya itong seminar na to ay
mahalaga po sa ating lahat para sa ating pamilya, sa ating mga komunidad. Matutulungan natin kung paano natin maproteksyonan ang ating mga mahal sa buhay at ang bawat isa. Let's always prepare in all kinds of emergency and let's make different together. Maraming salamat po. A few words also from our provincial director, sir. Thank you po. Magandang hapon po sa ating lahat. Ako po si Police Colonel Felipe Laracon, ang Provincial Director po ng Rizal. Buong probinsya po ng Rizal. At si Lieutenant Colonel Taylor Pagala po ang hepe ng Taytay. And of course, gusto ko rin batiin din natin mga kapulisan dito. Dito kayo sa ako. Kasi Women's Month ngayon, dapat kayo ang nagsasalita dito. Ako'y nagagalak at in-invite ako ni Robert. Actually, a week ago pa to eh. Matagal ng plano ni Robert na magkataang ganito na pagtitipon dahil sa mga nangyaring insidente nga dito. No? Siya ay nababahala and of course ayaw niya nang may mangyari pang iba. Kami naman ayaw namin may mga ganun pang insidente na mangyari, lalo na yung sunog, no? Napakahirap pag masunugan ka. Masaklap pa yung nangyari dito sa Taytay kasi nung gabi yun tinatawagan ako ni Robert, sabi ko sige baka nandyan yung mga pulis namin sige man lang ng assistance. Anyway, sabi ko nga ako po ay residente ng Marikina. May homeowners din po kami. So, share ko lang po yung ginagawa ng mga homeowners association doon sa amin. Lahat po, yung itong, alam ko yung gusto nyo, yung objective nyo, bawat isa, bawat may bahay sa inyo, ay gusto nyo maging feel secure kayo. Diba? May tinutulog nyo, hindi kayo nababahala na may magbubukas ng pinto nyo, no? May magnanakaw, ano mang mga insidente na mangyari sa buong Altamonte. No? Ganun din ho yung pakiramdam ko nung ako'y nasa Marikina. Nung ginagawa yung bahay namin, dahil open pa yung bakod eh. Ang naiwan lang yung mga karpintero. So, may nakawan na nangyari, kinuha nila yung mga wire. So, kasi yung ibang naman, yung ibang nakabilang may mga nakapila doon sila rin yung tumatawid at pag makalingap ka, makakuha ng tiyempo, yun, pwede nilang nakawin yung mga kaya nilang nakikipidin. So ang gagawin natin dito is paano natin ma-prevent na maiwasan yung gano'n. Kasi yung isang krimen, nangyayari yan kung sa tatlong bagay. Yung motibo ng isang individual na gusto magnakaw, ano bang motibo niya? Gusto niyang kumita. Gusto niyang yung nakawin niya, pwede niyang ibenta. Oportunidad. For example, nakapasok dito, nakalingap yung gwardiya, nakapasok dito sa Altamonte, oportunidad yun. And ano yung gamit niya? Instrumentality. Pangatlo. Ano yung gagamitan niya para makapagnakaw? Pwede siyang gumamit ng bareta, yung pangtanggal ng susi. Magaling siyang magsususi siya, may skill siya, di ba? May gamit din siyang baril o armas na pwede niyang gamitin sa pagnakaw. So yung tatlong bagay na yon, kung mapigilan natin ng isa dun, hindi mangyayari yung isang krimen. So imagine na lang natin ito yung ating bahay. So may bakod tayo, dito tayo nakatira. So ano pang gagawin natin para maprotektahan natin itong bahay natin? Siguro kayo dito hindi kayo magkakakilala, no? Mas maganda na
yung mga residente dito ay magkakakilala rin. No? Para pag nakita mo, ay, si kapitbahay namin yun. Ito, si taga dun sa bandang dulo, dun sa ibaba. Pero pag nakita mo siya, hindi mo siya kilala, yun, pwedeng, red flag yun, di ba? Bago yun So pwede nating i-report sa security. So paano natin may report? May contact number ba kayo dun sa gate? Yun, importante yun. May contact tayo dun. May hotline number ang mga homeowners. Meron ba kayong group chat? Maganda, di ba? So pag kaduda-duda, hindi nyo kilala yung isang personalidad na naglalakad dyan, pwede nyong i-share. No? Hindi naman yun for purposes na makilala lang siya. Diba? So pag hindi siya kilala at wala naman siyang karapatan na dapat nandito siya, yun na. Pwede nang pumasok doon ng security at of course yung mga homeowners officials. Di ba? Pa-verify natin sa police. Di ba? Pwede rin ganun. Tawag natin kay Hepe. No? Ano pang mga bagay na pwede nating gawin, no? Sa mga kasambahay. No? Pag may tumawag sa inyo, for example, anong pangalan ng kasambahay mo, Robert? Sam. Si Sam. Hello, tumawag, di ba? Si Sam ang kausap. Sam, padala ka ng pera dito, si Robert na disgrasya. Di ba? Nasa ospital. Ipaano mo ngayon, pa-Gcash mo, 20,000. Yun, di ba? Yung mga ganun na ang tinatarget din yung mga kasambahay. So, i-educate din natin yung ating mga kasambahay na huwag na basta-basta maniwala sa mga calls. Dapat i-verify, di ba? Sige nga, i-messenger mo. Gusto ko makita yung, kung ikaw talaga to, sir, ma'am, di ba? Minsan gagamit sila na di ba? Si ma'am mo to, ipadala mo na sa Gcash. Sige nga, i-messenger mo ma'am, di ba? Para makita ko kung ikaw talaga to. So maraming bagay na doon pa lang, may iwasan na natin yung mga ganong krimen na mangyari. Maging alerto, pati kasambahay. Ano pa? Nung ako'y nasa Kamuning Police Station, may mga AOR ako doon mga subdivision. Magagandang bahay. So madalas, yung mga nananakawan ng akyat bahay, yung bahay na walang aso. Ang gagawin nila, babatuhin nila yung bahay. Pag walang lumalabas, ibig sabihin, nakabakasyon, Boracay, siguro, ay walang tao doon. So, papasukin nila. Pero kung may bantay na aso doon, medyo will think twice bago sila kasi ang aso, lalo na pag mga guard dogs. So I recommend mag-alaga rin kayo ng mga guard dogs. Kaya nakakatanggal din ng stress, di ba? Sino may mga aso dito? Oh. Kasama sa meeting. So importante yung mga ganon. Pero maging responsible rin kayo, pet owner. Hindi yung ganyan yung pinapatay sa labas. Pagka nag-dog walking kayo, meron na kayong dalang plastic supot. Diba? Para pag nagpupo siya, yun, para yung nagja-jogging dyan, nag-walking, okay lang, di ba? Ma-enjoy niya yung pag-walking dyan. Napakaganda nitong lugar nyo actually. No? Ganda ng fresh yung hangin. Napakasaliwa. Dito na bakante pa ba dito, Robert? Para kasama na akong magbantay. So mga ganun, very basic. Ano pa? Madilim yung harap nyo. Maglagay kayo ng solar powered na mga electric lights. Para maliwanagan lahat. Deterrent yan kasi, no? Deterrent yan. No? Malala ko dun sa isang nung nasa Kamuning ako, yung mga madidilim, may mga pumaparadang kotse dun. No? Minsan, ganito. So, siguro, isa rin yun sa mga heads up. No? I-identify nyo yung mga vulnerable areas. So, vulnerability assessment. I know, siguro si Robert nagkandak na rito ng vulnerability assessment. Ano yung mga pwedeng
entry and exit points ng mga kawatan, di ba? Saan nakatira yun? Possibly. Di ba? Saan sila? So, i-identify natin yun. Nakapatod ba itong buong Altamonte? So, yun lang. So, yun ang mga risk na pwede nating bigyan ng concern din. No? So, on your own association, pwede nyo pag-usapan paano nyo bigyan ng barbed wire, di ba? Barbed wire, o yung di kuryente, di ba? Yung mga kuryente. Ako sa bahay ko, naglagay ako ng yung di kuryente. No? Para pag mag-alarm siya. No? Pag nahawakan, mag-a-alarm siya. And pag kayo'y nagbakasyon, for example, punta kayo ng tanay kayo overnight, di ba? Or 2 days, couple of days. Pwede nyong iwan sa mga homeowners association, di ba? O sa kapitbahay nyo, yung mga trusted na kapitbahay nyo. Pwede makitingnan-tingnan naman yung bahay namin, di ba? Ano ganun? Tayo rin dito ang magtulungan para maging tahimik, masarap ang matulog, no? Pag wala tayong iniisip ng mga ganung bagay. Di ba? Nakaka-stress kaya yung may mga nagnanakaw sa natin. Di ba? Nakaka-stress yan eh. Ako, nung inakaw nila yung wire sa bahay namin, nagbantay ako ng 2 gabi. Talagang babarilin ko talaga pag babalik eh. So, ganun. No? Kasi stress ako, wire, mahal din kaya ang wire. No? Okay. For example, yung areas na pwede nilang pasukan, lagyan nyo ng mga CCTV. Alam mo, napakaganda pag may mga CCTV, gamitan natin ng mga technology. No? At ikabit natin doon maglagay kayo ng mini command center, doon sa guardhouse, pwede rin doon. O dito, may gagawa kayo ng parang mini command center, may radyo, di ba? Tapos paggabi, may mga volunteer kayo na nagro-ronda, no? Mga let's say alas 12, o kahit isang oras lang, ronda. May nagre-report, tuloy-tuloy yung radio communication. CCTV, maraming natulungan ang Philippine National Police sa pag-solve sa mga krimen na nangyari. Dahil na-identify natin yung mga perpetrator, mga nanakaw. Minsan sa mga shooting incidents, malaking bagay ho yung technology. So actually doon na tayo papunta. Isa ho yun sa i-consider natin. May nag-monitor, no? Na hindi tulog. Nakatutok din siya sa CCTV. Hindi yung screen lang ang nag-monitor. Dapat yung command center, siya yung nagpo-profile sa CCTV sino yung mga pumapasok. Tapos pag may pumapasok, bisita ako ni Robert, so itatawag, di ba? Tatawag sa command center, tapos itawag ng command center sa bahay nila Robert, Sir, bisita nyo ba to? Pag sinabi ni Robert, bisita ko yan. So yun, pwede nga pumasok. So yun yung mga screening procedures, pag-aralan nyo rin kung paano, yung protocol. So mga ganun. Ano pa? Sa technology, no? Yes, kung may ordinansa ang barangay, pwede nyo i-adapt din yun kasi kung sakop kayo ng barangay, so curfew, so mga ganitong oras, alas 10, alas 11, wala nang pakalat-kalat, lalo na mga kabataan. Yan, workers. Kalimitan dyan ang tinatarget ng mga kawatan is yung may gumagawa ng bahay. Diba? Kasi may mga welding machine, pwede nilang kunin yan eh. No? Yung nakakaakit sa kanila. No? So wag natin silang bigyan ng opportunity. No? For example, yung gamit natin, pinasok natin dito, mga mahalagang bagay, like mga equipment, appliances, huwag yung iwan lang sa labas. Ipasok nyo rin sa loob ng bahay. Kapag nadaanan kasi yan, natutukso yung imbes na ayaw niyang magnakaw, natukso siya. Okay ito, pwede itong pakinabangan.
tumawid na sa bakod nyo, kinuha na. Ano na. So tayo rin, minsan tayo rin mismo ang nagbibigay ng oportunidad sa mga magnanakaw. Okay? Ano pa? Sa mga nakaparadang kotse nyo sa labas, isa rin yan sa pwedeng pagkuhanan. No? Pag may iniwan kayong mahalagang bagay sa kotse, pwede nilang basagin yan, saglit lang eh. Napakabilis. Makinig manood kayo sa YouTube, may mga ganun, no? Lalo na sa Amerika. Babasagin na nila kahit broad daylight. No? Maswerte tayo dito sa Pilipinas, walang ganun. No? Doon sa San Francisco, yun ang problema ng mga pulis doon dahil parang nag-criminalize na yung less than $1,000. Pwede nilang pasukin yung, let's say 7-Eleven, kukuha sila ng mga grocery, basta wala pang $1,000, hindi sila pwedeng makasuhan. So parang tinotolerate yung gobyerno nila. Kasi may batas silang ganun. So yun ngayon ang problema ng mga San Francisco police. So maswerte pa tayo dito, di ba? Hindi mangyayari yung ganun. Dito nga lang kahit isang bote lang theft na kagad yan. Pwede ka nang makulong, di ba? Okay. So yun, ordinansa rin, kung meron kayong maisip na ordinansa na pwede nyo ipasa sa mga barangay na para gawin nilang ordinansa. And of course, mas matibay kung ito'y magiging municipal ordinance. And it's good, si Robert is a friend of mine, no? Magkaklase kami sa motorcycle riding course sa Camp Crame. At nung ako'y naupong provincial director dito, siya yung una kong tinawagan kasi alam ko taga dito siya. So, yun lang man po, no? Yung mga tips na binibigay ko sa inyo. Nandito ba yung mga gwardiya? Dapat yung mga gwardiya, kayo yung unang line of defense, no? Lalo na sa mga entry and exit points. So dapat marunong din kayong mag-profile kung sino yung mga pumapasok. Yung mga pumapasok na sasakyan, lalo na pag wala kayong sticker. May sticker pa kayo dito? Very good. So pag walang sticker, i-verify nyo yun. Pwede nyo sitahin. No? Kasi ang responsibilidad nyo is yung seguridad nitong buong nakatira dito sa Altamonte. So pwede nyo tanongin sino po sila, ma'am, sir? Magalang, no? Magalang lang. Hindi very respectful. Saan po yung sadya nyo? Kapag wala naman talaga siyang sadya rito, huwag nyo papasukin. Diba? You can deny entry of somebody na wala namang official transaction po dito sa Altamonte. Okay? So, yun, yung una is how to protect our houses, individual. So, kanya-kanyang responsibilidad yun. Yung una kong lecture kanina, no? Paano natin installan ng mga security equipment, kung may CCTV, electric lights, kung may guard dogs, yung mga kasambahay, alerto, pag may mga tumatawag, lalo na sa mga Facebook, Messenger, mga prank calls. And dahil tag-init ngayon, it's summer, maganda siguro kung mag-ipon kayo ng tubig sa harap ng bahay nyo, nasa drum lang or timba naman, for fire emergencies. Or kung hindi tubig, yung buhangin. Mamaya, magle-lecture din ang ating Bureau of Fire. No? Lalo na pag mga gas stoves, yung mga tangke. Delikado yan pag may leak. Yan ang very crucial sa loob ng bahay pag yan ay sumabog. No? Magkaroon ng apoy. So hindi ko na po patatagalin pa dahil marami pang lecture mamaya. Ano po? So kung binilin po sa inyo, kunin po agad natin. Okay? Then, ikandado ang lahat ng pinto at pintana para ho maging hindi vulnerable na pasukin yung inyong pong bahay. Mainam kung may pantay na aso at alarm. Yung CCTV. May mga online na po ngayon. Pwede na po umorder na CCTV online.
At yung mga CCTV na yon, pwede na natin ma-access sa ating cellphone. O sa mga Shopee, mga Lazada. No? Okay. Tiyakin na walang naiwan na nakasinding kandila, naka-plug na appliances, bukas na gas stove at gripo. So bago kayo umalis, mag-final survey muna kayo sa loob ng bahay ninyo. Kung kayo po, kung nakalabas na ho lahat ng pamilya nyo no, kasama sa bakasyon, kayo po, mag-umpisa ho kayo sa taas. Check nyo. Check. Hanggang pa ho ba? Mga nakasaksak, mga tatanggalin mo yung mga nakasaksak. Double check mo yung mga pinto, mga bintana. Ano po? Especially yung stove. Lock po lagi yun. Then, ako usually ganun po kasi yung ginagawa ko sa bahay. Nasa loob na ng sasakyan yung mag-iina ko, saka ako babalik sa bahay. Ako maglalak doon. Mula taas hanggang baba. Double check. Ano po? Then, iligpit ang anumang mahalagang bagay sa labas ng bahay. Yung mga magnanakaw ho kasi, minsan pasilip-silip mo na yan. Pag may nakita silang pwedeng papakinabangan doon, kukunin mo talaga yun. Pag nasa loob na ho sila, tetempa ho yun na pumasok sa loob. So para ho, maiwasan natin yung situation na gano'n, itago ho natin yung mga gamit sa labas ng bahay. Then itagubilin sa pinagkakatiwalaang kapitbahay ang inyong bahay. So ibibilin mo natin kung tayo kaya alis. Sabi ko nga, mas maganda kung may CCTV na pwede nating i-access sa ating cellphone. May mga CCTV nga ako na meron na siya audio. Ano po? Then iwasang mag-iwan ng note sa labas ng bahay na nagsasabing walang tao sa loob. Lalo na po, very, hindi talaga pwedeng gawin yun. Okay? Ano pa po ang pwede nating iwasan? Selfie. Magse-selfie ho kayo na wala kayo sa inyo at the moment na on the way kayo sa bakasyon, ayan, kung pwede late upload nyo na lang po. Okay? Then sa pagmamaneho naman, tiyakin na ikaw ay nasa mabuting kondisyon para magmaneho at panatilihin ang pagiging kalmado. Laging mag-seatbelt sa sasakyan at pagsuot ng helmet pag nakamotorsiklo. Of course, huwag uminom ng alak kung ikaw ay nagmamaneho. Then alamin ang batas trapiko sa inyong lugar, especially yung mga one-way, yung pupuntahan nyo po, so may mga one-way din po. Then iwasang gumamit ng cellphone habang nagmamaneho. Then magpanatili ng angkop na distansya sa ibang sasakyan. Then of course, ang pinaka-importante po yung blue baggage. So, siguro sa inyo, may mga pupunta na rin sa beach, So, mag-relay na rin po ako ng ibang tips pag nasa beach. Pag nasa beach po, kailangan lagi tayong may kasama pag maliligo. O magsabi tayo sa ating mga kasamaan na tayo ay maliligo na. Nang sa ganun ay mabantayan kayo. Okay? Then, huwag po tayong maligo pag tayo po ay nakainom. Huwag din po tayong maglaro o sabi nga yung magtakbuhan at mag-dive dun sa dagat na alam naman natin na hindi talaga siya pwedeng gawing diving na site. Then, wear proper swimwear and footwear. And of course, sa mga beach kasi, may mga may mga nilalagay yung mga owners na kumbaga hindi kayo pwedeng maligo doon sa part na yun kasi malalim na. So, i-observe po natin yun. Okay. Then of course, yung sunscreen. Lalo ngayon, napakainit mo ng panahon. So far, yun lang po ang mga mai-share namin sa inyo, na mga safety tips. So ngayon naman ay kasama ko actually yung ating WASI PDPNCO, si Sergeant Caldoso, para naman mabigyan kayo ng impormasyon
may kaugnayan sa mga VAUSI, mga violence against women cases, sort of positive parenting na makakatulong sa ating mga anak upang hindi maging biktima ng krimen o lalo tigit yung rape. So muli po, magandang hapon sa inyo lahat. Thank you, sir. Magandang hapon po sa lahat po ng narito ngayon. At balis na po yata si PB. Ay, sorry po. Sa ating pong provincial director na napakasipag kahit Sunday po ay nandito pa din. Sa amin pong COP at sa akin pong mga kasamahan at sa mga Bureau Choir na nandito po para mag-discuss po sa inyo. Hindi lang po ang inyo pong mga kagamitan or ang inyo pong mga material na bagay ang dapat po ninyong bantayan. Sa panahon po ngayon ay sobra po tayong nababahala doon sa mga cases po na involved or nagiging biktima po ang ating pong mga kababaihan, lalo higit ang ating pong mga kabataan. So, this month po is Women's Month or International Women's Month po at sineselebrate po ito ng lahat ng mga kababaihan kung saan ang tema po ay We for Gender Equality and Inclusive Society. So, siguro naman ang lahat po ng mga kababaihan dito, lalo tigit po, ito pong nagkagandahan sa aking pong harapan, ay alam po nila, na-amaze po. Alam nila po kung paano nila labanan or itaguyod or ipaglaban ng ating pong mga sarili. At hindi naman po tayo aabot sa ganyang edad at sigurado naman po tayo na iningatan nyo po ang inyo pong mga sarili. Hindi po ba? Yes. Oh, yes. May single pa po ba sa atin pong nagagandahang ladies sa unahan? Wala po. So, hindi lang nga po ang mga material na bagay, ang inyong bahay, ang inyong pong mga gamit, ang dapat ninyong bantayan. Lalo higit sa panahon ngayon na sobra pong nakakatakot na ang ating pong mga kabataan ay nagiging biktima po ng sexual abuse o tinatawag po kadalasan yung rape. Kung alam po ng bawat isa yon, siguro tahimik po itong lugar ninyo at hindi naman po naaabot pa ng mga ganong kaso. Pero maging aware po tayo sa ating pong mga anak na nag-aaral sa kanilang schools or kung meron man po kayong anak na madalas po na nagta-travel or madalas po na lumalabas ng inyong tahanan, sana po palagi po kayong magpaalala sa kanila na ingatan po nila ang kanilang mga sarili. At madalas po kasi na hawak namin kaso ngayon ay nakakalungkot dahil ang mga victim po o ang mga naaabuso ay ang nagiging respondent o ang nagiging suspect o ang nakakasuhan po ay madalas ang kanilang mga tatay or doon po nangyayari sa loob ng tahanan. So, siguro naman, wala naman po dito pa kaming napuntahan na lugar o narespondihan or wala pa po akong natatandaan na kaso na hinawakan po namin dito sa Altamonte tungkol po sa mga sexual abuse or ano pa man. Sana po ay tuloy-tuloy na maging maayos at mapayapa po at maging safe at secured ang ating pong mga kababaihan, lalo tigit ang ating pong mga kabataan. Hindi lang naman po ang mga babae ang naaabuso ng sexual. Ganon din po ay naaabuso din ang mga kalalakihan, lalo tigit yung mga curious na mga kabataan sa mga bagay-bagay. Lalo, malaki po ang impact lalo ng mga bata na nahihilig po sa social media. Okay po? Yung mga nagbibinata na maagang nagkakaroon po ng girlfriend or nagkakaroon po ng mga ka-MU, yun. Madalas, ganun po yung mga hawak po namin kaso ngayon. Nagiinuman sila, nakala nila, kaya na nila yung mga sarili nila, hanggang sa umabot sa point na malalasing po sila, at doon, gagawin na po nila yung hindi naman dapat nilang ginagawa. Hanggang sa malaman po ng parents at magko-complain po ang parents dahil po